Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, i-share ko po sa inyo yung updated immigration requirements para po sa mga pupunta or magta-travel po sa Thailand. It's either for tourism or for visit. So guys, ang Filipino these days, napapansin ko, mas gusto nilang pumunta ng Thailand rather than in other country na malapit lang sa Pilipinas. So, in a day, mga 10 inquiries ang nare-receive ko about the requirements going to Thailand. Ang una dyan guys is yung inyong passport po. Pangalawa is yung two-way flight ticket, at dahil pupunta ka lang ng Thailand as a tourist or visitor, dapat meron kang ticket pauwi ng Pilipinas. So ito guys, magagamit mo to para hindi ka pag-isipan ng immigration that you will be staying in Thailand for other purposes like looking for work or staying there as, ayan, dun ka na guys titira kung ano pa man ang gusto mong gawin sa Thailand. So if you are self-funded, so meaning po, there is no other person who is involved for paying your expenses abroad. So, ikaw po mismo ang gagastos ng sarili mong travel expenses. So, wala kang sponsor. For your financial capability, kasi tourist ka, wala kang sponsor. So, dapat meron kang savings. And yung savings naman, guys, mas gusto po ng immigration na ma-check nila ang ang money mo in form of hard copy. Hard copy like bank certificate. Ayaw po nila guys ng cash. Like sasabihin ng immigration, do you have any financial capability? How much pocket money do you have? Can I see your bank certificate or any documents that shows you have income or any savings. And sasabihin ni passenger, I don't have bank account po, but I have 50,000 pesos in my bag. So, ang gusto kasi talaga ng immigration is yung pang matagalan guys, na kahit maubos yung cash mo, ayan, through your bank account, through your credit card, mga online like GCash, Paymaya, pwede kang humingi ng tulong, pwede mong sabihin sa magulang mo, nawalan ka ng funds or naubusan ka, kung pwede ka nilang mapadalhan sa bank account mo. Ang pagdadala kasi guys ng cash is very risky. So, wala siyang security. Kasi like sa x-ray pa lang po sa NAIA, pag na-x-ray po or na-scan na meron kang 100,000 sa bag, sa NAIA pa lang guys, wala na yan na bag mo. Ayan. And in case naman na makalabas ka ng Pilipinas, bit-bit mo pa rin ang cash money mo, nasa bag mo pa rin. In case na nasa Thailand ka na, nawala doon. So, paano ka? Paano ka mapapadalhan ng mga kamag-anak mo, ng magulang mo, wala kang bank account. So, itong sa immigration, naninigurado lang sila na ikaw ay secured pagdating po sa financial. And may immigration guys, na kapag nakita nila sa bank certificate mo na medyo hindi na updated ang bank statement mo, December ang travel mo, yung bank statement mo na pinakita, nag-end siya ng August. Guys, may isa pong nag-share sa akin, sinabi daw sa kanya ng immigration, pumunta siya ng ATM kasi sa labas ng immigration guys, meron ATM machine doon. Sinabihan daw siya ng immigration na mag-withdraw ka ng gantong amount, tapos ipakita mo sa akin ang resibo na manggagaling doon sa ATM machine kasi gusto kong makita ang updated balance sa account mo. Oh God. So, ayan guys, luckily, yung pera niya nandun pa rin. Kasi yung iba guys, ang ginagawa is akala nila makakalusot sila. So, pag nag-deposit ng one-time, big-time money, ganyan, pag nakakuha na ng bank statement and bank certificate, wini-withdraw guys ang pera. Ayan. But, sa immigration guys, kapag talagang stricto, ganyan, lalo na kasi wala siyang sponsor, ayan. And aside from that guys, na mga bank statement, bank certificate, yung inyo pong proof of accommodation, like mga booking po ng hotel, R&B. Ito maganda guys sa Thailand kasi yung mga hotel nila, R&B, mga ganyan, hindi kamahalan. Ayan, so napakamura. So afford na afford talaga ng Filipino na pumunta po ng Thailand.
Kung ikaw ay employed naman, may trabaho ka, you are a regular or any work guy. So, it doesn't matter kung ano yung work mo, basta ikaw ay nag-generate ng income. And ito po yung mga requirements. You need to have your employment certificate. Also, you need to have your leave of absence and company ID. Sa inyong employment certificate, nakalagay po dyan kung magkano ang salary po ninyo per month. And kung ikaw naman guys ay student pa, ang ipapakita mo sa immigration is yung inyong school ID, leave of absence, and enrollment certificate. And kung ikaw naman guys ay freelancer, ganyan, ang ipapakita mo sa immigration is proof of payment mo sa mga kliyente mo, or kung ikaw ay virtual assistant, screenshot ng website kung anong pinagtatrabuhan mo, any evidence guys na may ginagawa kang project together with your client. And kapag ikaw naman ay self-employed, yung tipong nagbi-business ang inyong source of income, so ang ipapakita nyo is DTI and BIR. Kung meron yan guys, bank account, yung bank account po ang ipapakita ninyo. And if you have properties po, ayan, so this time po, certified true copy ng mga deed of sale, mga transfer of title, guys, ina-accept na po ng immigration. So, hindi na sila naghanap pa ng mga original copy ng mga mga deed of sale, mga ganyan, mga ORCR ng mga sasakyan, kasi risky din na pag dinala sa ibang bansa, baka mawala. Dugtungan na natin guys ng sponsor. So, meron kang sponsor kasi ikaw ay unemployed, no savings. Guys, ang magsisave lang po sa inyo is affidavit of support and guarantee. Tandaan nyo guys, kapag wala kang savings, walang work, affidavit of support and guarantee is kailangan siya. Kapag ikaw ay sponsor ng relative mo, kasama dyan yung magulang, kapatid, pinsan, tita, tito, lola, lolo, ganyan, ang inyong proof of relationship po is birth certificate. And kapag ang sponsor naman po is asawa, marriage certificate. Kapag ang sponsor naman po ay mga boyfriend, mga girlfriend, ganyan, screenshot po ng mga pictures together, messages, and call logs. The same din po sa mga sponsor ng mga foreigner na mga AFAM, mga mag-meet po first time sa Thailand, or kahit hindi first time, basta magta-travel po sa Thailand. So, mga pictures po and screenshot naman. And para sa estudyante na magta-travel sa Thailand na wala pa pong trabaho kasi estudyante pa, please maghanap po kayo ng sponsor para makapag-provide po kayo ng affidavit of support and guarantee. Kasi isa yan ang questionin sa'yo ng immigration na paano ka, saan galing yung fund mo, estudyante ka, wala ka pa naman trabaho, saan galing ang savings mo. Ganun, syempre sasabihin mo, ay bigay po yan ni mama, bigay po yan ni tita, ni tito, ni lola. So, sponsorship na po iyon. So, kailangan na ng affidavit of support and guarantee. So, based sa observation ko guys, ang mga papunta pong Thailand kapag mga family trip, kapag mga group trip, or mga agency trip, wala pong masyadong na-offload. Ang na-offload po sa mga papuntang Thailand is yung mga well-professional individuals. So, meaning po, yung mga newly graduates and unemployed po sila, and yung mga profession po nila is yung mga hinahanap sa Thailand. Tapos, yung mga pupunta po ng Thailand na may mga active working visa na mga walang overseas employment certificate, kasi from Thailand po, this is their way para makapunta na po doon sa bansa kung saan sila magtatrabaho. So, doon na po sila magko-cross country. So, yun po din po yung mga ino-offload ng immigration. So, kung ikaw ay first time traveler, so better po na maghanap kayo ng mga kasama as a group. Ayan, so group tour kayo ang lalabas niyaan. Ayan, to make it short guys, kapag tourist
po self-funded, ang inyong main requirements is yung bank account po ninyo with savings and employment po ninyo. Kapag kayo po ay unemployed, no savings po, dapat meron kayong sponsor. Kapag may sponsor, dapat may affidavit of support and guarantee, and meron pong magpapatunay ng kung ano ang inyong relationship doon sa sponsor po ninyo in a kind of pictures, marriage certificate, and birth certificate. Sana nakatulong ulit tong vlog ko sa inyo, and kung kinakabahan pa rin kayo guys, you don't have the confidence pa rin para makapag-travel, message me in this email address or follow my Facebook page. Tulungan ko po kayo. And that is for today's vlog. Thank you so much po, and keep watching my YouTube video.